Yo, what's up mga dadilos? Ngayong umaga nga po tayo bibiyahe pamuntang bayan, Kalamba. Tayo po ay bibili ng dalawang battery cage kasi po nalalapit na po ang breeding season at kailangan po natin yung battery cage, isa po sa mga kagamitan na magagamit at napapakinabangan. Based po sa aking experience nung mga panahon meron tayong battery cage mula sa ating boss dati at napakalaking alawan at unang-una madali natin matutukoy kung kanino pagmamayari yung itlog base nga doon sa gumugulong na itlog mula sa battery cage. At madali natin mamamarkingan o matatandaan kung kaninong itlog. At sa mga oras nga pong ito ay madadaanan po natin dito ang bahay po ni Rizal na ipinagmamalaki ng mga taga Kalamba City. Ito ay bahay ni Rizal, hindi po ni Mayor. Pero syempre, shoutout na po natin ang ating mga kababayan, mga taga Kalamba. Mabuhay po kayo at magandang tanghali po. At syempre, balik kwentuhan tayo sa ating pagmamanok. Ito na nga po, maya nga po ng konti, nakarating na po tayo sa ating tindahan na bibilhan. At pinakita na nga po yung ating battery cage. Anong natutupuhan po natin kulay ay kulay green dahil wala pong ibang kulay kundi yun lang po talagang available. So, umorder po tayo ng 2 piraso. Nung sa ganun po ay kahit paano yung 8 pirasong inahin ang mapapalagay po dyan sa battery cage natin. At dahil nalalapit na nga po ang ating breeding season at gusto po natin magpabanded ng early bird, kaya po ngayon po ay tayo po ay naghahanda na po. Medyo kailangan po talaga paghandaan ang mga darating na panahon. Nung sa ganun po pagdating po ng bandingan ay meron po tayo maihahain ng mga pasisiw. At sa mga nagtatanong kung para saan ang banding, kahit ako hindi ko rin masyadong maintindihan kung bakit kailangan pa-banded na ating mga manok. Para base sa pagkakaalam, ang banded ay parang prangkisa, ika nga. Kumbaga sa tricycle, meron kang prangkisa para makabiyahe ka ng legal. At isa pang pagkakaalam ko dito po malalaman kung ano pong edad ng manok. Kanya-kanyang kategory po yan, kanya-kanyang kulay. Depende po sa kulay kung anong edad po ng manok dahil may 4 na kategory po yan. Ang 4 na sinasabing banded ay early bird, local, national, at late born. Yun po yung 4 ng aking pagkakaalam. Dahil yung sa mga ganun pong bagay ay yun po ay may kanya-kanyang edad o kung kailan sila pinanganak, kaya po nilalagyan po nila ng banded. At syempre yung banded na sinasabi ko ay may kanya-kanyang kulay din po yan para po madali matukoy. Ang kasi nung huli ako nagpa-banded ay national, kulay dilaw naman po siya. At depende rin po sa pangalan ng banded kasi meron pang mga banded dyan na WPC banded, bakbakan banded at iba pa. At ito na nga po sa mga oras na ito na kompleto na po yung ating in-order at binaba mula doon sa kataas-taasan ng bodega. At ikinarga na nga po namin doon sa tricycle ni Boss Jericho. Jericho, shoutout sa'yo at syempre kasama ko dyan isa kong bat. At syempre, hindi mawawala dyan isa sa mga miyembro ng aking batang arata kung walang iba kundi si Aam. Yan ang aking batang makisig at madaling utusan at madaling katulungin sa ating simpleng manukan. At syempre, habang kinakarga po yung ating battery cage, ako'y maligaya kahit pa paano may katagalan naman nag-i-improve ang ating manukan. Nakakapagpunta tayo ng paunti-unti ng gamit ng ating mga manok. At hindi ko naman sinasabi na nag-i-improve ang ating manukan. At ito na nga po, tayo po ay gayak na papauwi at tayo po bumiyahe na po at napadaan po tayo sa may simbahan ng Kalamba. Katabi lang po yan ang bahay ni Rizal. At syempre, biyahe natin papauwi, hindi maiiwasan ng traffic. So sobrang dami po sasakyan kahit po tanghali ang tapat ay nagka-traffic po dahil po napasabay po tayo sa awasan ng mga estudyante. Napadaan po tayo dito sa may likod ng Central 1. Dito lagi malimit mag-traffic. At sa mga oras na nagpis tayo sa traffic, eto na po tayo, napapunta na po tayo sa may unang tulay ng San Juan patungo sa ating lugar sa Barangay Look. After Barangay Look, yun naman ang aking sumunod na Barangay Uwisan. 2 tulay po ang ating madadaanan dyan. At syempre madadaanan pa natin dyan yung aking school na pinagmulan sa Look National High School. Shoutout po sa aking mga kabatch yan. Matatanda na tayo. Iba-iba na itsura nyo at hindi ko na kayo masyado makilala. At nang makalampas na nga po tayo ng tulay ng San Juan at eto nga po nakita po natin sa ating kabatch na walang iba kundi si Mark Anthony Aldabe. Ayun, ang laki ng katawan. At nang makauwi na nga tayo sa ating bahay at nakarating at agad po nating ibinaba na excited tayo ang ating battery cage. Kinalas na po natin yung tali na pinagtatalian po ng battery cage at katulong ko pa rin dyan si Boss Jericho. At isa-isa na nga po natin ibinaba yung ating mga battery cage at maya po ng konti ating a-assemble na. Syempre katulong pa rin natin dyan si Boss Jericho. At inumpisan ko na nga po ang ating pag-a-assemble at ako po ay hubad baro at pinagyayabang ko po ang aking tattoo. Sayang ang tattoo. At syempre napakadali lang naman assemble ito. Gamit lang po ang cable tie. At buti na lang meron po tayong extra cable tie at natirahan tayo. At doon nga sa tindahan na ating binila ng ating battery cage, wala kang cable tie kaya tayo po ay humingi ng discount kahit paano po ay bigyan naman tayo ng konting discount nang sa ganun po ay makabili po tayo ng cable tie. Sa kasamang palad nga po ay hindi po tayo nakabili ng cable tie gawa nga dahil nakalimutan natin. At ito na nga po, inumpisa na nga po natin ang pag-a-assemble. Katulong ko po dyan si Aam at una ko nga pong discarding ginawa dyan ay flooring muna ang kinasa at ang palikod hanggang sa pinagmasdan ko po yung kanyang mga divider at paglalagay po ng divider niyan ay kailangan lang nakasentro. At nang sa ganun pare-pares po ang sukat ng bawat box niya at para makakaikot ang ating mga inahin at makakagalaw ng ayos at magiging komportable sa kanilang kilusan. At kung mapapansin nyo, unti-unti na nga po namin nabubuo, unti-unti namin na paglalagyan ng bawat sulok niyan. Nilagyan na po natin ng cable tie hanggang maya ng konti ay napapansin po natin yan ay nabubuo na. At sa video ito, hindi ko nga po kinuha ng parehong buuin yung 2 battery cage natin may kaba. Kaya sinort ko na lang po yung ating video na sa ganun po ay hindi po tayo manood ng aking video. At syempre nagpapasalamat ako sa mga taong matsatsagang nanonood ng aking video na kahit walang kabagay-bagay ay nandiyan pa rin kayo sa akin at sinusuporta ng aking bawat vlog. At syempre wala na tayo iba pang gagawin pag nabuo natin to. Antimana, ikakapit na po agad natin sa kanyang paglalagyan. Tara, let's go. At hindi ko na rin po makukuha na ng video at gawa nga medyo kahabaan nga po. At eto na nga po, natapos na natin ang ating battery cage yung ginawa kanina. At inilagyan na po natin yung ating mga gagamitin in this season ng mga hen. So ayan mga lods. So syempre yung pinakailalim niya sa magko-comment, lalagyan pa natin ng sapin niya. Nang sa ganun po ay hindi dimiretso ang ipot sa baba. So ayan po yung ating finished product. So ayan, may napunta na naman si Daddy Lods.
hanggang dito na lang muna. Ako si Daddy Lods, malapit na yung maman, pero na lang ang kulang. Ayan, nilagyan ko na sa pen.